yun nga, pasakit sila para makikitulog yata. Pero, kaya ano na po sa bahay ni Ricky. Okay, nagkakilala sila sa Facebook. Anong maipapayo po sa ating mga nanonood ngayon? Yun nga, ulit natin na sinasabi na pag magtitiwala sa mga tao hindi mo kilala. Lalo dyan sa Facebook na yan. Kasi pwedeng iba ilagay dyan at magkakaroon ka ng interest sa tao. At lalo na pag may kaya ka, yan ang sigurong dapat maiwasan natin. Ado na trust, stranger. Ano yung ginamit na ito? Nakita ho ito sa possession ni... Bread knife. Bread knife. Nakita ito sa possession nitong si Ivan. Ayan yung kanyang sinisilid doon sa gulong ng firetruck. Kaya siya nahuli dahil tinatapo niya na yan eh. Ano nahuli siya ng barangay, nakita. Okay, pabalik na siya ng Bulacan. Papalis na siya, papalis na. Mag-isa lang ho ba si Ivan dito? Isa lang. Okay, so masasabi ho ba nating case closed na, Inspector? Case closed in the sense na yung una yung suspect na mag-iisa lang. At talaga pa sila ni Ricky, na yung suspect si Ivan lang. Pangalawa, lahat naman ng nanakaw na items, lahat na recover. Nabawi. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po, Inspector. Okay, sir. Police Inspector Romulo Tirado, Chief Investigator po ng QCPD Station 10. Samantala, good news naman tayo, dagdag na 14 pesos sa cost of living allowance o COLA, matatanggap na ng mga minimum wage earners sa Central Luzon simula ngayong buwan. Yan ay matapos itong aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Central Luzon. Sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, 330 pesos kada araw ang matatanggap ng minimum wage earners sa non-agriculture sector. Yan ay kung may total asset na 30 milyong piso o higit pa ang kanilang pinagtatrabahuhang kumpanya. 322 pesos at 50 centavos naman ang matatanggap ng mga manggagawa ng mga kumpanyang may total asset na mas maliit sa 30 milyong piso. Sa ibang balita, paghuhukay sa Araneta at Quezon Avenue para sa C3 Interchange Project. Sisimula na po ng DPWH sa susunod na linggo. Dahil dito, maganda na raw ang mga motorista sa inaasahang pagbigat ng trapiko. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, alam naman natin na itong intersection ng Araneta Avenue at Quezon Avenue ay isa sa mga talagang dinadagsa ng mga motorista lalo na pag itong rush hour. Kaya naman next week, asahan na raw na lalong bibigat ang daloy ng trapiko dito sa oras na simulan na nga ang construction ng C3 Interchange Project. Esensya. Yan ang pakiusap ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways sa mga motoristang mahilig dumaan sa may panunukan ng Araneta at Quezon Avenue. Piyado raw kasing lalong bibigat ang daloy ng trapiko dito sa oras na simulan nila ang construction ng underpass sa Quezon Avenue na tatawid sa ilalim ng Araneta Avenue. Ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson, isasara nila ang dalawang linya sa magkabilang direksyon ng Quezon Avenue sa oras na simulan nila ang paghuhukay. Halos kalahating kilometro ang haba ng underpass na magkakaroon din ng 3 submersible pumps para iwas baha. Sa oras na simula ng proyekto, maaari pa rin naman daw dumaan sa intersection ang mga public utility vehicle tulad ng mga bus, jeep at FX. Pero mga pribadong sasakyan, kailangang humanap na ng alternatibong daan. Isa na rito ang ruta mula EDSA na dadaan sa West Avenue, liliko pa kaliwa sa Del Monte Avenue, kaliwa sa A. Bonifacio, kanan sa Blumentritt at kaliwa sa Dimasalang patungong Maynila. Gagawa naman daw ng signage ang DPWH para makatulong sa mga motorista. Tinatayang aabot ng 1 taon at 3 buwan ang proyekto na nagkakahalaga ng 430 milyong piso. Kaya sa paglilibot natin kanina, ilang mga motorista na nakausap natin at ngayon pa lamang ay medyo talagang kinakabahan na sila dito sa grabing pagsisikip ng daloy ng trapiko na maaaring idulot netong proyektong ito. Pero nakatanggap naman tayong informasyon mula sa kinaukulan na naghahanda na sila ng aabot sa 11 mga alternatibong daan para nga makatulong sa mga motorista at sa oras na plano na nga nila ito, ipagbibigay alam daw nila sa mga motorista sa lalong madaling panahon. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula sa Quezon City.
Kaugnay balita kaya, makausap natin live sa studio si Ginoong Marnie Alquiza, Director for Urban Road Projects ng DPWH. Director Alquiza, good morning po. Good morning, Egan. Good morning, mga kababayan. Kailan po yung formal na ikangay pagsimula po ng paghuhukay diyan po sa gagawing underpass? Dito po tayo sa June 20 magsimula, Egan. June 20. Opo, next Monday. Ang sinasabi mo na ating mga kababayan parang ito'y tag-ulan na hindi ho ba magkakaproblema kayo doon, Director? Meron na po kaming mga measures dyan para maiwasan po yung heavy duty ng traffic. Oo. Dahil po yung intersection naman ng C3, Araneta at saka Quezon Avenue, hindi naman talaga flooded dyan. So, ang gagawin po natin dyan is underpass. At in case mayroon naman tayong mga pump tatlong pump na naka-ready for in the event na magkaroon po ng flooding. At ba't hindi nasimula na mas maaga, Director? Anong problema? Pera? Well, hindi po. Actually, ready po ang pera last year pa. But alam nyo po yung proseso ng pagkaroon ng project, magdaan pa yan ng mga evaluation sa mga local government, magdaan ng pre-construction activities, at kasama ang bidding at approval po ng mga contract. Kasi yung area, yan na ho yung daanan lahat papuntang University Belt. Tama ho ba? Labas Yes po. Kaya nga po, according to our studies, ito po ay isang choke point na intersection na kailangan po ng ma-resolve itong heavy traffic dito, kaya nagkaroon po tayo ng underpass. Kasi nakita ko ng choke point dyan sa may Santo Domingo. Yung mga jeep po, nag-illegal terminal. So, pag ang underpass ito, ilang kilometrahe ito, Director? Igan, yung underpass natin, exact length niya is 440 meters, Okay. dalawang direction, 2 lanes at sa isang direction. So, bali, 4 po yung lane na yan sa underpass. And then sa taas po, mayroon din tayong 3 lanes, but effective po yan, 2 lanes lang dahil po sa yung trucks and yung jeepney stop or bus stop. Okay. Saan point po kayo magsisimula dyan? Yung palabas ng Maynila o yung papasok? Igan, magsisimula yung plano ng contractor, yung stage 1, Oo. magsisimula after the Araneta Avenue from Manila. So, Going to Quezon City. going to Quezon City. Mayroon po tayong gawin dyan na diaphragm wall at saka yung lagyan ng pump. Oo. And then, dito sa kabila naman, going to Manila po, nasa right side, Oo. mayroon din tayong widening dyan. So pareho maapektuhan yung daloy ng trapiko, both Yes sides. po. And then, yung alisin po yung overpass, pedestrian overpass. Yun po ang mga unang stage ng construction. So sa study nyo, ano naman ng travel time? Paano mababawasan? Of course, magkaroon po tayo ng rerouting na gaya ng sinabi kanina, maraming mga alternate roads na pwedeng daanan. Oo. Pero yung public utilities po, gaya ng bus, gaya ng jeepney, FX, pwede pa rin ho sila dadaan dyan. Kasi hindi naman talaga totally closure. Maiiwan po yung at least tig-2 lane both direction po. Okay, pero pag tinignan natin, bukas yung 2 lanes pero sakop na rin po ng U-turn. So ano bang plano sa mga U-turn doon na nakaka-traffic din po? Yun nga po, yung traffic planning po namin dyan, yung mga U-turn po na yan, gagawan po ng paraan na ma-divert din ho yung mga ibang mga pedestrian dyan. Nakipag-unahin na ho ba kayo sa MMDA para siyempre matulungan kayo dito sa daloy ng trapiko na ito na magiging problema? 1 year mahigit? Yes, Igan, 1 year this and is 3 15 months or 450 days. Oo. Yan po isang delay po namin ng construction, actual construction work dahil po nakipag-coordinate po kami sa local government ng Quezon City, ng local government ng Manila kasi maapektuhan din sila sa traffic.
And then, sa MMDA po. Actually, yung traffic management plan namin ay inapproban po ng MMDA. Okay. Director, mensahe ko sa ating mga mananakay at motorista. Well, I'd like to ask our motorists, mga kababayan natin to please bear with us yung mga inconveniences po na makakuan. But siguruhin po namin na maminos yung inconveniences ninyo yan by providing you some flyers which we have already done and directional signs along the way po. Okay. Maraming salamat po, Director. Thank you. Good luck po dyan. DPWH Urban Road Projects Director Marnie Alquiza. Rider sugatan sa motorcycle accident sa Vimapa sa Maynila. Dallas Mavericks mainit na sinalubong sa kanilang pag-uwi sa Texas matapos masungkit ang kanilang kauna-unahang NBA Championship. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Busog ka sa balita at gimmick na hatid ng unang hirit at Red Horse Beer, the number